Tiniyak naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na handa niyang sagutin ang mga bintang laban sa kanya sa korte sa Pilipinas at hindi sa dayuhang korte. Inamin din ng senador na nasasaktan siya sa mga batikos tungkol sa pagtanggap niya ng sweldo sa kabila ng pagliban sa mga sesyon ng Senado. May report si Sheila Natividad. Naging emosyonal si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos humarap sa media at matanong tungkol sa kanyang reaksyon sa inihaing arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Kung pwede lang, kung meron akong panagutan ko dito sa ating local court, huwag doon sa Banyaga. Inamin ni Senador Bato na isa sa mga dahilan ng kanyang biglaang pagdalo sa Senado matapos ang ilang buwang pagliban ay ang mga naggaganap ding usaping pampolitika, gayon din ang mga pagbabago sa liderato ng Senado. Aminado rin ang senador na nasasaktan siya sa mga batikos tungkol sa pagtanggap niya ng sweldo sa kabila ng pagliban sa sesyon. Question niyo palagi yung sweldo ko. Nahiya na ako talaga ako. Hiyang-hiya na ako dahil nga wala po yan sa vokabularyo ko na makinabang sa pera ng gobyerno. Nagpalipas ng gabi si De La Rosa sa Senado. Base na rin ito sa payo ng kanyang legal counsel na si Attorney Jimmy Bondoc na manatili muna sa loob ng Senado habang wala pang lumalabas na formal na kautusan mula sa mga lokal na hukuman. Me, as one of his lawyers, I advise him to stay inside. Not at all to hide from any accountability, but to preserve the sovereignty of the Philippines. Nakahanda rin anya silang maghain ng petisyong writ of amparo sa Korte Suprema bilang legal na proteksyon para kay De La Rosa sakaling makaranas umano ito ng banta mula sa mga otoridad. Samantala, naniniwala naman si Senador Robin Padilla na wala pang matibay na ebidensyang nag-uugnay kay Senador Bato hinggil sa EJK. Sinabi rin ni Padilla na sakaling may maging kautusan mula sa lokal na hukuman para isa-kustudiya si Senador Bato de la Rosa, kinakailangan anila itong sundin. Wala na kami magagawa. At kahit naman si Senator Bato, alam niya yun. Wala na kami magagawa. Sa usapin naman ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, binigyang diin ni Senador Padilla na hindi ito maaaring basta mawala o mamatay dahil may malinaw anyang prosesong itinatakda ang konstitusyon. Ayon pa sa Senador, sa oras na maiharap sa Senado ang articles of impeachment, obligasyon nila bilang mga mambabatas na tumalima sa mga konstitusyonal na proseso. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.